Nasa Japan ang Pangulo ngayon pero nakatutok pa rin daw siya sa mga kaganapan dito sa bansa. Ayon sa Malacanang, yan ang agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Tokyo, Japan. Ivy, may reaksyon ba ang palasyo sa mga yan sa Senado? Yes, Pinky, sa gitna ng mga kaganapan sa Senado mula sa Senate coup hanggang sa pag-walk out ng minority bloc kahapon, ayaw pa rin makialam ng Malacanang dahil ang lahat daw ng development sa Senado ay within their jurisdiction. Pero may mensahe ang palasyo para sa ating mga senador. Pakinggan natin ito. Nadinig na rin po natin mismo kay Senator Alan Cayetano na ang hindi pagpunta at pagpunta mismo ni Senator Bato de la Rosa sa Senado habang siya ay nagtatago noon ay isang justifiable reason dahil hindi nga daw nabibigyan ng seguridad kung ito ay maaaresto o hindi. Dito natin makikita ang mga Pilipino dito, makikita ito ang magandang pagkakataon para malaman nating lahat kung ang mga liderato ba at mga leaders na ito ay nagtatrabaho para sa bayan o para sa pansarili o pang-iilan lamang. Kagaya nga na sinabi ni General Luna, bayan o sarili, mamili ka. Tanong ng Malacanang, sapat na rason daw ba ito para payagan ng Senado ang online voting? Bagaman labas daw kasi ang ehekutibo sa lahat ng usapin sa Senado, dito raw makikita kung nasaan ang loyalty ng mga senador. Itinanggi rin ng palasyo na tina-target ang majority bloc dahil sa politika, kaugnay ng mga kasong nakabinbin laban sa ilan sa mga ito, gaya ng plunder cases ni Senators Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Bago pa man daw magkaroon ng kudeta at ng majority 13 sa ilalim ni Cayetano o ni SP Alan Cayetano, nandyan na ang mga kasong ito kaya hindi raw dapat iugnay sa Administrasyong Marcos ang nangyayari. Paninindigan ng Malacanang, hindi galing sa kanila ang mga kasong nakasampa laban sa mga senador at hindi rin naman sila manghihimasok sa Office of the Ombudsman. Ngayon, hindi rin sinagot ng diretsahang oo o hindi ng palasyo kung sang-ayon sila na payagan ng online voting sa Senado. Pero wala naman daw kasing kalamidad o force majeure sa ngayon na nangangailangan ng ganitong option. Pinky, dito naman sa state visit ni PBBM sa ngayon ay nasa state banquet ang first couple at pero kaninong hapon alauna dyan sa Pilipinas pinulong ng Pangulo ang House of Councilors o yung kanilang mga senators ng Japan kasama ang Japan-Philippines Parliamentary Friendship League. Dito malinaw ang posisyon ng Pangulo pagdating sa maritime disputes. Like Japan, the Philippines believes that maritime security is an essential pillar of a free, open, and inclusive region. And as recent developments have shown, the world cannot afford to have our waterways disrupted or placed at risk, given their vital role in sustaining global trade, energy flows, and economic stability. Defense and security cooperation din ang punto ng Pangulo bukod anya sa level values ng dalawang bansa sa pagrespeto sa international law. Pinky, bukas pa ang meeting ni PBBM at ng unang babaeng Prime Minister ng Japan na si Prime Minister Sanai Takaichi kung saan seselyuhan ang agreements na nakasentro sa defense, trade at energy. Sinagot naman ng Malacanang yung isang report from the Japanese media na hesitant ang Japanese stakeholders na pumasok sa Pilipinas dahil umano sa tax and corruption issues. Ayon sa Malacanang, marami namang investors yung nagpapahiwatig ng interes nila sa Pilipinas at ang anti-corruption measures daw ng Pangulo ay isinasagawa ng kanyang administrasyon para lalong makahimok o makapagtiwala ang mga investors sa atin. Pinky, kapapasok lamang na balita, the Philippine delegation will be bringing home $3.4 billion in investments or 210 billion pesos from participating Japanese corporations. Ito pa lang yung impormasyon na nakakarating sa atin pagdating sa business meeting ng Pangulo kasi ito ay isang closed-door meeting at hindi pinakover sa media. Idagdag ko na rin, Pinky, na iginawad kay PBBM yung highest distinction na Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum mula sa Emperor ng Japan. Bukas sa abangan natin kung ano pa yung ibabahagi ng Pangulo pagdating sa kanyang bilateral meeting with PM Takaichi. Pinky. Maraming salamat sa iyo, Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula sa Tokyo, Japan. Mag-follow sa aming mga social media accounts at
mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.